What's up mga ka-lovely friendship? Welcome back. This is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. Siyempre sa mga videos natin gusto natin pag-usapan ang mga kwentong kasambahay para may kapulutan ng idea ang mga aspirant na baguhan and magtutungo dito sa gitnang silangan. Ayan, siyempre if bago ka pa lang sa channel na to, huwag mong kalimutang i-subscribe ka friendship. Siyempre samahan mo na rin ng kalampag sa kampana at i-hit mo na rin yung like and share button dyan. Maraming salamat po. So, ayan, lately hindi po tayo nakapag-upload ng ating video. Kaya ngayon po ay samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to at ating uusisahin kung ano ang talagang laman ng ating kontrata. Ayan, para sa mga nagsasabing nasa kontrata daw po ang obligasyon ng employer na bigyan tayo ng mga personal hygiene kit, mga ganyan. Dito po tayo at iisa-isahin natin yung 18. Actually, 19 bullets na siya ngayon. Kaya lang old contract kasi ito. Matagal na. Ito yung pinaka first contract ko dito sa second employer ko. Ayan. I think 19 bullets na yan kasi kasama na dyan yung end of service benefits. So, in-emphasize na nila doon yung ating end of service benefits na makukuha pagkatapos ng 4 na taon na straight na pagtatrabaho sa iisang employer. Ang paggawa natin ng video, hindi na tayo nag-i-edit, no? Same day na nagka-capture tayo ng video, same day din na ina-upload natin. Wala na tayong edit kasi hindi tayo ganong marunong mag-edit. Yan, char. So, without further ado, tara po, simulan natin usisahin ang ating mga kontrata. Ayan, so, unang-una, kita ba mga ka-friendship? So, ayan po. Dito sa first page ng ating kontrata, nakasaad dito yung pangalan ng ating employer, ID number nila, yung ECAMA number nila, address, permanent address nila, ilang family member, at yung mga contact number. Ayan po. Kaya ko po laging sinasabi na importante mag-iwan tayo ng kopya ng kontrata natin sa mga kapamilya natin or kahit sino mang maiiwan natin sa Pilipinas. Dahil sa kontrata, ito po yung way na maproprotektahan natin yung sarili natin against sa mga abusadong employer or may laban tayo sa ating agency kung sakali mang may malabag sa ating kontrata. Meron po tayong katibayang hawak. Ayan. So, kailangan po laging mag-iwan kayo ng kopya ninyo sa pamilya ninyo at ekstrang kopya ninyo pa pag magpupunta na kayo dito. Kasi merong ibang mga employer na hindi ko alam pero bakit kinukuha din nila yung copy ng kontrata kasama ng passport. No? Hindi naman nila babasahin yung kontrata pero kinukuha nila. So, as much as possible, kailangan meron din po kayong extra pa. Pero wag nyong ibibigay lahat. Kung halimbawang hiningi nila yung passport ninyo at hihingin din yung kontrata, at least na meron kayong nakatago na para sa inyo. Pati Xerox po ng passport, importante na magtago kayo ng Xerox ng passport ninyo. Kasi when it comes to worst scenario na hindi naman natin pinapalanangin, no? May magagamit kang kopya. Kahit wala yung original passport mo, kung meron kang Xerox, pwede kang makauwi, maripat through travel documents and kasama nga po yung Xerox ng passport mo, itong kontrata mo. Ganun po ka-importante. Okay. So, susunod dito sa may baba niya, no? Hindi ko masyadong kasi may mga personal dito. Nandito din yung pangalan ng recruitment agency ninyo dito sa Saudi Arabia. Yan yung sister agency ng agency nyo sa Pilipinas. So, ito po si agency ninyo sa Pilipinas. Meron din po siyang sister agency dito sa Saudi Arabia na kung saan sila yung humahawak sa inyo dito sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas, sila po yung naglakad, mag-represent sa inyo
And kapag nandito na po kayo sa Saudi, sila po ang hahawak sa inyo and sila dapat ang mangalaga hanggang matapos yung kontrata nyo doon sa employer ninyo. Kaya napaka-importante ng kontrata dahil nandito yung mga information nila na pwedeng kontakin in case of emergency. Okay, proceed tayo sa ating second page. Ayan. So, pagtiisan nyo na po ang ating video at samahan nyo ko hanggang sa dulo para talagang makuha ninyo yung mga main na nilalaman ng ating kontrata. Okay? Kahit mahaba. Dahil syempre, tiis muna, makipagtsikahan muna kayo sa akin. Ayan. So, sa second page po, dito po nakasulat ang pangalan ninyo, address ninyo sa Pilipinas, numero, at ganun din yung family member ninyo na pwedeng kontakin in case of emergency, nearest of kin. Halimbawa, yung husband ninyo, or mother ninyo, or father ninyo. Ganun po. Dapat nakasaad ang kumpletong address at kumpletong numero na pwedeng tawagan. Hindi numero lang na hindi naman reachable. Okay? So, after that, ng pangalan ninyo, yung mga personal information ninyo, dapat nandirito rin yung personal information ng inyong agency, yung representative ninyo sa Pilipinas. Okay? Nandirito ang pangalan, ang address ng recruitment agency, at ang contact number. Yan po dapat nakalagay kompleto. Kadalasan, sa mga nagugulat sila kasi ang nakalagay sa kontrata 4. Pero pagdating dito, nagiging 7, 8, 10, ganun. No? Parang sa akin, ang nakalagay 5. Pero nang pagpunta ko dito, 6 pala sila. So, nakalimutan ko yung explanation nun kung bakit ganun. Pero sa pagkakaalam ko po ay kaya po ganun yung nilalagay nila. Kasi dapat kapag naging 6 or 7 sila, dapat ang kinukuha nilang katulong more than 1. Parang yung idea na yon is nanggaling mismo doon sa nauna kong employer. Sabi niya, kung ang family member is 6, 7 or 8, dapat ang katulong niyan is 2. Okay? So, meron kasing mga employer na hindi sila makakapag-hire ng more than 1 kasi hindi enough po yung salary nila. Okay? Dito kasi, mag-hire sila according doon sa magkano ang sinasahod din ng employer monthly. Kung below minimum, I think hindi yata sila mabibigyan kasi may sila na salary ng isang employer bago siya makapag-hire ng katulong niya. Okay? Ganun po. So, ito na po tayo. Sa bullet 1, site of employment, dapat nakalagay dito kung saan ka magtatrabaho. Dapat kompleto po. Hindi yung ganito lang. Linagay lang Jeddah City. Napakalawak ng Jeddah, no? So, dapat kung mabusisi ka, tanungin mo saang part ng Jeddah, ganyan. Kasi sa akin, ganun po yung ginawa ko. Mismong, nung nakita ko na po yung kontrata ko, pinicturan ko po. And, kinontak ko yung employer ko. Ako na po mismo yung nagtanong sa kanya ng mga katanungan na gusto kong itanong. Okay? Kasi hindi po pwede ito. Yung site of employment, sasabihin Riyadh lang. Saan sa Riyadh? Napakalawak ng Riyadh. Saan ang Jeddah? Napakalawak ng Jeddah. To think that Saudi Arabia is kasing laki yan ng North America or South America. Basta, malawak ang Saudi Arabia. Okay. So, contract duration. Nabubulol ako, pasensya na po. Contract duration, dapat naka-indicate dito kung 1 year ka lang or ano. Pero, ang standard contract is 2 years naman po talaga. So, sabi niya, 2 years effective from the date of departure of the worker from the Philippines. So, magti-take effect lang po ang ating kontrata kung nakalapag na po tayo dito mismo sa Saudi Arabia.
yung paglapag natin, doon na po mag-i-start yung validity ng ating kontrata. Okay? So, okay, sabi niya dito, the monthly salary shall start upon actual reporting to work. Okay. Paano ito? Kasi minsan may mga aplikante na hindi agad dumediretso sa bahay ng employer. Sabi niya dito, contract duration, 2 years effective from the date of departure of the worker from the Philippines. So, nag-depart na po si worker, nandito na po siya. May mga pagkakataon na hindi po siya dumediretso sa kanyang employer. Kasi minsan ang employer nasa vacation, minsan yung agency ang mismong sumusundo. May mga ganong instance. Paano ko alam? Kasi may mga nakasama ako na agency ang pumick up pa sa kanila kasi wala pa yung employer. Or else, mismong kamag-anak ang kukuha. Okay? Kung halimbawang kamag-anak na mismo yung kumuha sa inyo at hinihintay nyo pa rin yung employer kasi kunwari nakabakasyon, mag-i-start na po doon yung araw. Pero kung halimbawang agency ang unang kumuha sa inyo, ang actual na counting ng salary ninyo ay kung magre-report na po kayo doon sa employer ninyo. Okay po? Elaborate ko itong number 2. Ang simula ng kontrata ninyo ay magsisimula kung kayo ay umalis at lumapag na dito sa gitnang silangan. At ang araw ng bilang ng sahod ay magsisimula kung nakapag-report na sa employer. So, let's proceed. Number 3. The household service worker and the employer agree on a monthly salary, 1,500 SR or $400 on which is in accordance with the laws and regulations prevailing on both country. So, ibig sabihin, agreement kasi ito ng Pilipinas at Saudi Arabia na ang starting salary ng mga household worker ay 1,500 or $400. Okay, ito na po yung standard. Kaya nandito sa ating kontrata. Pero, ganito po yun. Kung halimbawang kayo man po ay may extra skills or ex-abroad or siguro nabenta kayo, nabenta na lang yung term ko kasi ganun eh. Agency po kasi, based sa aking experience, ang mga aplikante ay kinaklasify yan. Kinaklasify ang mga applicants from Class A, Class B, Class C. Okay? Doon siguro sa mga undergraduate ng high school level, high school graduate, at college level. Ayan, or college graduate. So, kinaklasify yan tayo. Okay? And depende sa pagkakabenta sa inyo. Kung nabenta kayo bilang Class A, syempre, kailangan ninyong makipag-bargain ng sahod ninyo. Okay, kasi nga, standard contract na to, hindi pwedeng baguhin yan. Kung ano yung nandito sa kontrata, ito yung nakalagay talaga. Pero, make sure na meron kayong side contract. Halimbawa, sa personal experience natin. Halimbawa, yung offer sa inyo ay mas mataas kaysa doon sa nandito sa kontrata, dapat meron kayong side agreement na kung saan nakalagay doon yung actual na salary ninyo. Okay? Kasi hindi natin pwedeng baguhin ito. Kasi ito na yung nandito sa standard contract natin. Kailangan naka-indicate yun doon sa side agreement ninyo. Halimbawa, ang starting salary mo na is around $600 dapat naka-indicate doon. Okay? Yan po. Pero ang nasusunod, kasi ito nga po yung nasa, sa contract natin, 1,500 kasi for documentation.
Okay, for documentation, hindi natin pwedeng burahin na gawin 600 or sabihin natin 17 or 18 real. Hindi po pwedeng baguhin kasi ito yung standard eh. Kaya dapat nasa side contract ninyo yung actual na sasahurin na ninyo. Okay? Yan. And let's go sa bullet 4. Okay. The employer shall open a bank account for the household worker in KSA subject to some rules and regulation. Ito, nakalagay sa ating kontrata, number 4, dito na talaga dapat ang sahod natin ay pumapasok sa mismong bank account. Ayan. So, ngayon po, lately, required na dito sa Saudi Arabia na dapat ang mga sahod kahit kasambahay ay hinuhulog na ng employer sa bangko. Doon na po kayo mismo sa sahod. Okay, so parang sa amin po, nag-open po kami, hindi yung employer ko ang nag-open. Ako na mismo yung nag-open nung nandito na ako. So nag-open kami ng bank account kung saan doon nila hinuhulog yung sahod ninyo monthly and marireceive mo na lang ng message. Okay? And syempre, dapat may payslip pa rin kayong pipirmahan. Okay? Kasi mamaya ko na i-explain sa inyo kung bakit. Okay, dapat ang payslip sa inyo, may kopya kayo, may signature kayo, merong date, ayan, make sure na may date, meron kayong signature kasi minsan binabaliktad tayo. Sasabihin nilang tayo ang sinungaling, tapos sabihin nilang pinapasahod naman tayo regularly. Although, ang katotohanan, sila yung umuutang ng sahod. May mga ganong instance. Okay, mga ka-friendship. Kaya, importante na tuwing sa sahod ka, meron kang signature, date, and, syempre, may pirma din yung employer mo kung kailan ka pinasahod. So, importante po yung mga yan. Okay, number 5. The household service worker shall be provided a continuous rest at 8 hours per day. Okay. 8 hours. Ibig sabihin nito, kailangan diretsong pahinga, tulog. So, minsan, sa haba ng trabaho natin, hindi sapat yung itong 8 hours. Actually, may bagong amyendang batas na sila dito na kung nagtrabaho ang isang manggagawa ng straight 5 hours, dapat meron niyang sunod na 1 or 1/2 hour na pahinga and then trabaho ulit maliban dito sa 8 hours. Pero nga, yun, nakasanayan nila, abusado sila sa oras. Masakit man isipin, pero yun ang katotohanan. Okay, next, rest day. At least 1 rest day per week. Okay. Pumirma tayo ng kontrata, ang sabi dito, at least 1 day per week. Pinirmahan ng employer pero hindi niya binasa ito. Kaya, nasa sa inyo na po kung paano kayo makikipag-bargain ng inyong rest day. Kung hindi kayo binibigyan ng rest day, the whole na stay nyo sa kanila, dapat humingi kayo ng katumbas na bayad ng isang araw na hindi kayo pinag-rest day. Tama ba? Nalito ba kayo? Dapat kung hindi kayo pinagre-rest day, meron niyang kapalit na monetary allowance. Okay? Kasi nasa kontrata po natin na kailangan meron po tayong rest day 1 day per week. Pero mostly, yun nga, kasi abusado po sila sa time. Okay? So, ganun po. Kailangan sabihin nyo ng maayos sa kanila na yun po ang nakasaad sa ating kontrata. At kung hindi man po kayo pag day off or rest day na ibigay sa inyo, ay kailangan may monetary allowance din po kayo. Or, kung halimbawa man na okay na sa inyo na naka-free wifi naman kayo at nagsiselfone kayo habang tulog pa sila at mahaba naman yung time na nakapagdut-dut kayo, eh okay lang sa inyo yon. Eh nasa sa inyo na po yon. Okay? Nandito na po tayo. Number 7.
free transportation to the site of employment and back to the point of origin upon expiration of the contract. Okay. Timely repatriation. Nasusunod ba tong timely repatriation after ng 2 years contract? Di ba hindi? Kadalasan, ayaw nilang palugi. Kadalasan, after ng 2 years na contract natin, na-extend pa tayo. Like, extend, hanggang na-extend ka na ng 6 months, 7 months, hanggang umabot ka na ng extension mo na 1 year or nakalipas, naka 2 years, naka another 2 years ka na naman. Okay. Pero kaya dapat, kailangan klaro din sa inyo na okay sa inyo na kayo ay ma-extend. Okay? Kasi halimbawa ganito yon. Gusto nyong matapos or mag-stop na ng work after ng 2 years contract ninyo, stop na. Okay? Kasi kung halimbawa, ito po ha, example. Dumating kayo, nag-report kayo sa employer ninyo ng December 7. Okay. December 7, dumating kayo sa work. So, dapat after 2 years, December 7, mag-e-end na po yung kontrata ninyo. End contract na yan after 2 years. Kung kayo po ay willing naman na mag-extend, wala pong problema. Mag-extend kayo kung hanggang kailan nyo gusto. Pero, kung ayaw nyo naman na po talagang mag-work at gusto nyo lang tapusin ang kontrata ninyo, please, mag-stop na kayo on the 7th day ng December sa ika-2 taon ninyo. Okay? Kasi kung kayo po ay pumasok the following day ng December 8, ibig sabihin, pumapayag po kayo na i-extend ang inyong kontrata. Ito, kailangan klaro mga ka-friendship. Ang pinirmahan nyo po ay 2 years. Okay, naputol tayo. Proceed tayo ulit sa number 7. Okay, timely repatriation. Kapag natapos ang contract natin, syempre obligado ang ating employer na bayaran ang gastos papauwi. And syempre timely na pag-uwi. Gaya nga ng sabi ko kanina, kung okay naman sa inyo na mag-extend, nasa sa inyo po yun. Pero kung hindi okay sa inyo na mag-extend, please lang, on the following day, you should stop working. Kasi kung nag-work kayo on the following day, considered na yan na pumapayag kayo na i-renew or i-extend yung contract ninyo. Okay? So, ganito po yan. Mga ka-friendship, gusto ko pong iklaro sa inyo na kontrata ang pinirmahan ninyo. Mautak ang ibang employer. Okay po. Mautak ang ibang employer. Lagi nilang sinasabi sa mga workers na ang validity ng stay nila dito ay kung kailan na-issue ang kanilang ikama. Ang mga iba naman na walang alam, naniniwala po sila na ang validity ng stay nila dito sa Saudi Arabia ay nakabase sa ikama nila. Halimbawa, ako, dumating ako ng December 7. So, dapat ang end of contract ko ay December 7 after ng 2 years. Ang ikama ko ay na-issue on the 23rd ng February. Hindi po ibig sabihin na mag-i-end ang kontrata ko ng February 23 after 2 years. Kasi ang pinirmahan ko po, kontrata, hindi ikama. Hindi nakabase sa length ng validity ng ikama mo. Nakabase po sa kontrata. Kung kailan ka dumating at nag-report sa employer, yun din po yung masusunod, hindi ikama. Okay po ba? Klaro. Kahit saang labor law ka magpunta, yun din po yung explanation nila. Nasusunod kung ano ang contract, hindi ikama. Okay. So, proceed tayo sa number 8. The employer shall provide the household service worker. Ito na po yun. The employer shall provide the household service worker a suitable and sanitary living quarters as well as adequate food or
equivalent monetary allowance. May narinig po ba kayo or nabasa po ba kayo sa kontrata ninyo na sinasabi ng iba na obligasyon ng employer na magbigay ng mga personal hygiene kit? Diba wala pong nabanggit? Ibig sabihin, ang responsibility lamang ng ating mga employer ay bigyan tayo ng maayos na tulugan, sapat na pagkain, sapat na pahinga, at kung hindi ka man bigyan ng pagkain, dapat meron kang monetary allowance kapalit ng hindi nila pagbigay ng personal food mo. Hindi po sinabi dito na personal hygiene na mga napkin, tissue, mga roll-on, lotion, shampoo, conditioner. Wala po yun sa ating kontrata. Okay? Maliwanag po dito ang sinabi niya, suitable sanitary living quarters, adequate food, adequate rest, adequate sleep, or equivalent sa monetary allowance doon sa food. Halimbawa sa mga driver. Kasi nga po, hindi naman po sila kabilang sa grocery or sa supermarket or listahan ng bilihin. Kaya binibigyan na lamang po sila ng monetary allowance. Klaro na po ba? Okay. Proceed tayo sa bullet 9. Number 9. For acceptable medical reason, the household worker shall be allowed to rest and shall continue to receive her regular salary. The employer shall shoulder the medical expenses. Okay. Ito po. Kung kayo po ay may karamdaman, ang employer ay obligado kang ipagamot, ipunta sa hospital, at ibilhan ng gamot. Hindi po ikaw ang bibili ng sariling gamot mo. Okay. Kung busy ang iyong employer, maaari kang mag-online, magpabook ka ng appointment mo, tignan mo yung pinakamalapit na health center sa area ninyo at pwede kang gumamit ng Sehate para makapag-online appointment sa sarili mong way kung busy si employer mo. Pero kung hindi mo naman po alam kung papaano, mas maigi na sabihin mo sa employer na dalhin ka, ipa-doktor, ipa-check up at ibilhan ng gamot. Responsibility po nila yan. Kung hindi nila po ginawa yan, breach of contract na yan, maaaring hindi mo na rin tapusin ang kontrata mo. Especially kung kalusugan natin ang pinag-uusapan. Okay. Number 10. The household worker is entitled to return to the Philippines to spend her paid vacation leave for 30 days for every 2 years of service with round-trip economy class ticket, and in case her desire to continue working with the employer, she is entitled to an additional 1 month salary. Ano pong sabi sa contract? She is entitled to an additional 1 month salary in case her desire to continue working with the employer, and you are entitled for a 30 days vacation. So, sa revised contract natin, ang nakalagay na po doon is 42 days. Old kasi to eh. Pero yung bago kong pinirmahan nung nagbakasyon kami, ang nakalagay doon is 42 days paid vacation plus you are entitled of another 1 month salary kung ano ka sa kanila. Okay. So, ito. Nakuha ba namin? Ang sagot is oo. Nakuha namin pero sa mahabang proseso, mahabang usapan, nangailangan pa ako ng parang guarantor ko na magga-guarantee na babalik ako. Kasi nga, marami sa mga kababayan natin ang nagsasabi na magbabakasyon sila after nilang makuha ang vacation pay, etc. etc. at mga regalo, hindi na sila bumabalik.
wherein masama din naman po yun. Huwag ninyong gagawin. Be honest. Kung kayo ay mag-e-exit, sabihin nyo mag-exit kayo. Kung kayo ay magre-re-entry, sabihin nyo na magre-re-entry kayo. Never na kukunin ninyo yung vacation pay tapos di na kayo babalik. Kasi mababad record po kayo. And kasamahan natin, madadamay-damay tayo. Okay? Yun po. So, number 11, in case of death. Okay. In case of death, responsibility ni employer na iripat or ipauwi ang bangkay at lahat ng kagamitan ni worker without undue delay. Okay? So, yan. Kung nagkaroon man ng problema sa proseso ng pag-uwi ng bangkay, kung hindi naman natin pinagdarasal, no, and ganun nga po yung mangyayari sa worker, kailangan responsibility ng employer ang pagpapauwi sa bangkay at sa lahat ng gamit. And syempre, lahat ng sahod niya kailangan niyang ibigay, ganyan. Kung hindi man po agad-agaran na mapauwi ang bangkay, kailangan makipag-ugnayan sa employer sa ating embahada. Ipag-alam sa pamilya ni worker. Okay, number 12. In case of dispute between the employer and the household worker, the two contracting parties may refer the dispute to the appropriate Saudi authorities for conciliation and resolution. Okay. Kung halimbawang may hindi kayo pagkakaintindihan ni employer, most especially kung ano ang nasa contract, na-breach ang kontrata ninyo at nag-away na kayo, hindi na kayo mag-usap ng maayos, hindi na kayo mapag-ayos din ng agency, well, sabi niya, yung away nyo na yon, kailangan dalhin sa appropriate na Saudi authority. Saan ba? Hindi sa labor. Diba? Sa labor office. Yon. Syempre, kung si worker ay paglalaban talaga niya at gusto niyang kunin lahat ng mga benefits niya and lahat ng karapatan niya at ayaw ni employer ibigay, di magpunta kayo sa labor. Yon. Ganun po. So, number 13. In case of household service worker runs away, ito na po yon. In case na tumakas or refuse to work without any valid reason. Ito na po yung mga na-homesick tayo. Ang sabi dito sa number 13 ay, the Philippine Recruitment Agency shall be responsible in having him or her replaced or returning the accrued cost of recruitment to the employer. Yung binayaran ng employer, syempre, kailangan panagutan niya ni recruitment agency. And syempre, kung wala namang valid na reason at nag-refuse to work si worker, syempre, may obligasyon siya dyan. Okay? Ikaw ang bibili ng ticket mo or kung sinabi ng employer mo na ibigay mo yung ganito, makipag-ugnayan ka sa iyong agency. Okay? Yun po yun. Dahil si agency po ang may responsibilidad na palitan ka at ibabalik nila yung gastos. Kung hindi ka nila mapalitan, kailangan nilang ibalik yung gastos ni employer. Kasi yan po yung agreement ni employer at ng agency sa Pilipinas at ng agency dito sa Saudi. Ayun po. Kasi syempre, alam natin yan, syempre business. Papayag ba si agency mo na malugi? Okay? Papayag din ba si employer mo na mawala na lang parang gula yung binayad niya sa gastos ng application mo? Diba? Hindi. Ganun po yan. So, dyan po pumapasok yung sinasabi nilang compulsory insurance. Yan po. Ayan. So, kamusta? May napag-aaralan pa ba tayo? May napupulot po ba kayong idea, mga ka-friendship? Samahan nyo ako. May konti pa. So, number 14 na tayo sa special provisions. Okay? The responsibility, special provisions, bullet 14, number 14, letter A. Sabi niya,
The responsibility of informing the employer regarding the departure and arrival of the household worker in the Kingdom of Saudi Arabia. Okay. So, dapat ito, kino-coordinate ng agency bago paliparin yung worker. Hindi lang basta-basta papaliparin, tapos pagpunta dito, wala pa pala yung employer. Tapos si worker matitengga lang sa airport na parang syunga-syunga. Di kawawa naman po si worker. So, obligasyon po ni recruitment agency na i-coordinate sa Saudi sister agency niya, at si sister agency ipapaalam nila sa employer yung arrival mo. Ganun po yon. Next, B. The employer and her family members and the household worker shall treat one another with respect and dignity. Okay. Importante po ito. No? So, pagpunta po natin dito, syempre kailangan respetuhin mo kung ano yung daratnan mo, pamilya nila, kung ano yung privacy ng pamilya nila, dapat pangalagaan mo. Okay? Yun po yung number 1 na importante din. Yan yung isaalang-alang mo. Okay? So, sa letra C, the household worker shall solely work for the employer and his immediate household. Minsan, hindi ito nasusunod. Karamihan, hindi nasusunod. Okay. Ang pwede mo lang pagtrabahuan ay yung nakabanggit sa kontrata mo. Huwag kang pumayag na ikaw ay dalhin sa kapatid, nanay, or anak, or apo. Maliban na lang kung ikaw ay babayaran ng extra at okay naman sa'yo. Okay? Ang problema kung pinagtatrabaho ka sa nanay, kapatid, anak, apo, tapos walang bayad. Bawal po yun. Okay. Letra D. The employer shall not deduct any amount from the regular salary of the household service worker. In case of deduction for lawful reason, such deduction must be reflected in the household payslip. Okay. Hindi tayo basta-bastang pwedeng bawasan ng sahod. At kung babawasan man tayo ng sahod, dapat naka-reflect yan sa payslip natin. Halimbawa, binasag mo yung bagong bili ng amo mo at nagalit siya sa'yo at sabi niyang ibabawas niya sa sahod mo, kailangan naka-indicate doon sa payslip mo na binawasan ka ng ganon. What time, ano yung item, magkano. Okay? Kung halimbawa naman na hindi na lawful or unlawful, yung parang nawala yung isang medyas ng anak, tinapon kung saan-saan at hindi na mahanap, bigla kang binawasan ng 200. Yun po, unlawful yun. Pwede ka magreklamo sa labor. Pwede ka magreklamo sa agency mo, palipat ka ng employer mo. Ganun po. Basta lahat ng deduction ng salary mo, kailangan nakalagay sa payslip mo. Halimbawa, yung kaibigan ko dati sa Riyadh, tuwing tatawag siya sa family niya, binabawasan siya ng 200 riyal ng kanyang among babae. Bawal po yun. Dapat free tayong makapag-communicate sa family natin, and dapat yung ano naman, tawag nito, yung karapat dapat naman na bawas. Halimbawa man, kung yung tawag gumastos siya ng 20 riyal na load, dapat 20 riyal lang, hindi aabot ng 100, 200. Napakalaking bawas na yun kung binawasan ka ng 200 kada tawag mo. Okay? Unlawful. Letra E. The employer shall pay the cost of household service workers iqama, exit re-entry visa, including the renewal and penalties resulting from delays. Okay. So, ang employer natin upon arrival dito sa Saudi Arabia, responsibility nila na bayaran or i-process ang ating iqama. Dahil kung wala tayong iqama, tayo ay magiging illegal dito at maaari tayong mahuli at sila din ay ma-penalty. Kung wala pa kayong iqama ng 3 buwan at ayaw kayong pagawan ng iqama ng inyong employer, maaari kayong magpalipat sa ibang employer. Okay. The passport and work permit iqama of the worker shall remain in her possession. Okay.
dito aminado ako na hindi talaga natutupad. May mga employer na hindi nila kinukuha ang passport, may mga employer naman na kinukuha nila. And take note guys, na kung okay naman sa'yo na itago nila yung passport mo, okay. Pero kung ayaw mong itago nila at nag-aaway kayo, kasi right mo naman yon, may penalty po ang pagtatago at pagkumpiska ng passport. Okay, mapipenalty yan sa employer once na kinonfiscate niya ang passport mo. Okay? Pero kung okay naman sa'yo, edi okay lang. Letra G. The household service worker shall be allowed to freely communicate to her family, embassy, and personal expenses or account. Okay, yun po. Yun nga po yung sinasabi ko na tayo ay pwedeng makipag-usap freely sa ating mga pamilya or sa ating mga embahada. Ang ating mga embahada ay may mga patimpalak program, mga ganyan na pwede nating salihan sa mga day off natin. Pwede nating bisitahin. May mga program po sila na magaganda. Mag-join po tayo kung tayo ay nandirito at pwedeng makapag-day off. Maging active. May mga ganyan po. Okay? Letra H. The employer shall explain to the members of the household the provisions of this contract, ensure that these are observed. Okay, hindi po ito nasusunod. Kasi nga mismong employer, hindi niya binabasa itong kontrata. Okay? So, ang gawin ninyo, ikalat nyo yung kontrata nyo basta may kopya kayong nakatago para basahin nila. Ganun po yung ginawa ko. 3 months hindi sila nagpapa-day off. Binilugan ko yung yung part dito na nagsasaad ng day off, tapos linapag ko dito sa mesa. Ayun, binasa ng amo ko. And thanks God, nagpa-day off naman. Okay. Number 15. So, samahan nyo ako. Pasensya na po kahit mahaba. Pero alam ko, nakakapulutan nyo to ng konting idea. Okay. Number 15. Any provision of this standard employment contract may be altered, amended, or substituted through the Saudi Joint Technical Working Committee. Okay, yun na nga po yung sabi ko. Ito kasi, itong contract ko na to, old na to. Nung umuwi kami, marami nang nagbago, may nadagdag. Okay? Kaya yun po yung sabi niya. Pwedeng mapalitan, pero yung bago na naamyendahan, yun masusunod. Okay? Number 16. The worker shall be repatriated at the employer's expense in the event of war, civil disturbances, or major natural calamity, serious illness, or work injury, or incapable of completing the contract. Siyempre, may injury ka na. Ayan. So, maliwanag po sa kontrata na sinabi niya na in case ng may kaguluhan, digmaan, obligasyon po ng employer na tayo ay pauwiin kung hindi na tayo magtatrabaho. Or kung may serious na karamdaman ka man at gusto mo nang umuwi, obligasyon ng employer na ikaw ay pauwiin. Kasi nga, incapable ka na magtrabaho. Gaya po ng ka-friendship natin na aksidenteng naputol niya yung daliri niya. Bakit ayaw pa siyang pauwiin ng employer niya? Hindi na po siya 100% capable na magtrabaho kasi naputol na yung daliri niya. 'Di ba? Pati sa agency. Bakit nyo pa po puwersahing magtrabaho yung isang worker na hindi na 100% na capable magtrabaho? Di nyo na lang hayaang umuwi, makapagpahinga at magpagamot sa Pilipinas. Diba? Yun po yun. Karapatan po natin yun. Tandaan nyo yan mga ka-friendship. So number 17. After the expiration of the contract and the household worker desires to return to the Philippines, the employer shall present the bank statement of the HSW to the Saudi Recruitment Agency, and the employer and the worker shall sign the final settlement. Such bank statement and proof of settlement may be submitted as an evidence in the Philippines and in the KSA. Maganda po ito. Karamihan sa mga kasamahang nagtatrabaho dito sa loob ng bahay, okay na nabigay yung sahod nila, bilhan ng ticket, ganyan. Hindi sila nagsisettle na harap-harapan kasama ng agency nila. So, wag nyong gawin yun, mga ka-friendship. Sino-shortcut nyo eh. Dapat dumaan kayo sa proseso para makuha ninyo yung tamang benepisyo ninyo.
kunin nyo yung tamang benepisyo ninyo dahil karapatan nyo yun. Nagtrabaho po kayo ng 2 or higit pa sa 2 taon or umabot pa kayo sa 4 na taon. So, kailangan yung sinabi ko pong payslip ninyo, dapat kompleto po yan mula nung nag-report kayo ng first day ng trabaho ninyo hanggang sa matapos yung kontrata ninyo at nag-decide na kayong umuwi. So, based po sa experience namin, ganun po yung nangyari. Nag-settle po kami kasama ng aking employer at ng aking recruitment agency. Nagpunta po kami mismo sa labor office doon sa Riyadh. Okay? Kasi doon, nagpirmahan kaming 2. Sinabi ko na wala nang pananagutan ng aking employer dahil nakuha ko na lahat, kompleto ang aking sahod, kasama na ang benepisyo. Ganun po. Tapos doon, syempre, titignan ng labor officer yung ticket mo, yung exit visa mo, yung payslip mo, yung natanggap mong benepisyo, lahat na. Kasi nga, final settlement ninyo yon. Kaya dapat, huwag kayong mag-settle sa bahay. Okay? Huwag niyong tatanggapin yung bibigyan lang niya kayo ng ticket tapos uwi na kayo. Huwag ganon. Dumaan kayo sa proseso. Kaya nga, lagi kong sinasabi na lamang ang may alam. Okay? Kasi ebidensya nyo yon para sa susunod na halimbawa kayo ay mag-a-apply. Hindi nyo alam, re-entry pala yung binigay sa inyo or lumagpas pala kayo sa ilang taon na pagtatrabaho tapos binigyan lang kayo ng 500 tapos tuwang-tuwa na kayo. Diba parang kung ano yung karapatan nyo, kunin nyo. Kung ano yung benepisyo ninyo, kunin nyo. Kung ano yung proseso, gawin nyo. Kasi yun nga po yung proseso. Kaya kailangan, sabi ko nga may payslip, kasi yan, ipapakita ninyo sa labor officer kung magsisettle na kayo at ikaw ay mag-e-exit. Okay, ganun po yun. So, number 18, malapit na tayong matapos. This contract may be renewed upon the agreement of the worker and her employer. Should the contract be renewed, a copy of renewed iqama shall be submitted to the Philippine Embassy by the employer or Saudi recruitment agency. Okay. Ganito po yun. Based sa aking experience nung nag-renew ako, kami-kami na lang. Okay? So, nag-submit ako ng mga requirements pero sa embassy na. Tapos, verify ko na yung pangalawang kontrata. Hindi na yung old. Okay? So, thanks God kasi nakuha ko naman lahat yung mga benefits namin. Yun nga po yung kagandahan. Hindi ka makikipag-away pero sasabihin mo sa maayos na paraan at kunin mo kung ano ang karapatan mo. Okay? So, number 19, this contract shall be written in 2 copies, English and Arabic text, both copies being equally authenticated. Kung nandito ka sa Saudi Arabia, nananaig itong translated. Okay? So, after nun, ayan na po. Dapat nakasign na si employer, nakasign ka na din, and syempre, verified ng ating konsulada. Yan po ang ating hinimay-himay na kontrata. Naway may natutunan po kayo at may napag-aralan. Pasensya na po kayo at sobrang haba ng ating video. Pero trinay ko pong i-explain sa pinaka madaling maintindihan at personal experience na rin po. Yan. Sana po may mapulot na idea ang ating mga bagong aspirant, syempre, na magtatrabaho dito. Kasi marami pa naman po. Alam ko may iba, sabihin nila, alam na nila. Pero mostly, tama na yung explanation nila kung nandun sa uwa. Tapos pag nandito na ganun pala. Wala pala yung personal hygiene. Hindi, meron yun. Mga ganun. Diba? Kaya kailangan laging wais ang may alam. Hindi lang po dapat kontrata ang binabasa natin, pati ang mga labor law ng bansang pupuntahan natin. Dapat inuunti-unti nating binabasa at iniintindi
para po magkaroon tayo ng idea. Ayan, so thank you so much sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na to. And lagi ko pong sinasabi kung anong nasimulan natin maganda, ipagpatuloy lamang po natin. Magdarasal po tayo palagi. At syempre, kung may karapatan, ipaglaban. Hindi naman po tayo makikipag-away, pero sabihin sa maayos na paraan. And syempre, kailangan ipaglaban. Diba? Ayan, so hanggang sa muli mga ka-friendship, naway may natutunan po kayo. Thank you so much.